Di ba? Sino ang nanalangin para sa araw na ito para hindi umulan? Para lahat tayo ay makasamba. Hindi para lamang mag-swimming. Are you wishing to the Lord na wag umulan because swim na swim ka na? Nag-pray ka sa Panginoon sapagkat ayaw mong umabsent sa araw na ito. Iba yung nag-pray ka for the Sunday service sapagkat ayaw mong mag-absent, sapagkat yung madalas uma-absent, lumalabo ang pananaw niyan sa Diyos. Nagiging negative. Sabihin mo nga sa iyong katabi mo, magandang umaga at pinagpala ka ng Panginoong Diyos at pagpapalain ka pa. Parang ang haba Maiksi lang naman yung sinabi ko Bakit nga pala lahat kayo dark blue? May plano kayong hindi maganda, Sige po, tayo magpasalamat muli sa Panginoong Diyos. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy ka po naming iluluklok sa pulpitong ito, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At naniniwala po ako, Ama, na ang iyong salita, Panginoon, na iyong pinadala ay hindi po mawawala ng kabuluhan o ng bisa. Mananatili ang iyong salita. Katulad ng iyong sinabi, Panginoon, mas madali pang lumipas ang langit at ang lupa, pero ang iyong salita ay mananatili kailanman. Ganyan katatag, ganyan makapangyarihan, katibay ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po. Muli, bigyan niyo po kami ng pagkakataong maunawaan, makita ang iyong layunin sa likod ng iyong mga salita, Panginoon. At bilang inyong mga anak, Panginoong Diyos, ay establish niyo po ang aming pananampalataya sa salitang ito. Maraming salamat po, Ama. Nawa ay kagiliwan po ninyo, Panginoon, ang aming sama-sama at pagtitipon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At inihingi po namin na ang banal na Espiritu ay maging malaya sa pagkilos sa bawat isa sa amin. Lord, you are the convictor of sins. Convict us today, hindi dahil po sa kasalanan, kundi i-convict niyo po kami, Panginoon, to obey fully sa inyo pong kalooban. Convict us to follow your will, not our own will, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, help us na maunawaan at makita po namin na may kapakumbabaan ang iyong layunin sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. At tanging ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakakita ng bawat puso sa umagang ito. That's why, Lord, we come to you, I come to you, O God, na ikaw po ang mag-mediate between you and us, Lord, in the mighty name of Jesus. Continue to bless us, O Lord. Ganyan din po ang mga kapatid po namin na hindi nakayanang pumarito, Panginoon, at maging kabahagi ng aming pagpupuri, pagsamba sa iyo pong banal na harapan. Patuloy niyo rin pong ipakita sa kanila at padaluyin ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Kristo. At sa lahat po ng ito, ikaw lamang ang maluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Romans chapter 10, verse 14 to 15. Pero bago po dyan, ay pumunta tayo doon sa Acts chapter 2, verse 1 to 3. Mabilisan po lamang, pero hindi naman tayo nagmamadali. In Acts chapter 2, verse 1 to 3, ganito po yung sinasabi ni Saint Luke. When the day of Pentecost came, they were all together in one place.
Suddenly a noise came from heaven. It sounded like a strong wind blowing. This noise filled the whole house where they were sitting. They saw something that looked like flames of fire. The flames were separated and stood over each person there. So in verse 3, mga kapatid, makikita po natin, kung iti-take note po natin ito, they saw something that looked like flames of fire. In other translations, cloven tongues like as of fire, and the other translation speaks about tongues of fire. No? The flames were separated and stood over each person there. So, makikita po natin ang story nito, and very prominent or common po sa atin pag nababasa natin ang Book of Acts. With regards of this chapter, mga kapatid, makikita po natin dito na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng kanyang bayan na hindi na siya stranger o foreign yung ginagawa ng Diyos, kundi may kaugnayan po ito, mga kapatid, sa mga kung ano yung nakikita nila o naranasan na nila sa Diyos. No? Kaya dito po sa story nito, the Jews for centuries had recognized fire as a symbol of God's presence. In Exodus chapter 3 verse 2, so dahil ito po ay itong mga nagkakatipon, di ba, yung 120 disciples on the upper room ay mga Jewish po ito, purely Jewish. So alam na nila, pag sinabing fire, alam nilang kasama nila, presensya ng Diyos ay kasama po nila. In Exodus chapter 3 verse 2 says, there Moses saw the angel of the Lord in a flame coming from the middle of a bush. Moses saw that the bush was on fire, but to his surprise, it did not burn up. Yung bush na ito, nakita, yung kamangha-mangha sa panahon ni Moses, nung makita niya, yung isang puno na maliit ay nagliliyab, pero hindi nasusunog. Now just imagine, in the book of Acts, doon sa baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, nag-send ang Diyos ng flames like a fire, pero hindi sila nasunog. Di ba? Hindi sila nasaktan. So, dahil nga naintindihan nila na pag sinabing apoy and coming from God, presence ng Diyos yun, simbolo ng presensya ng Diyos. Ayan. So the fire was assigned to its disciple that God's Spirit was present with all the others. Now, imagine 120, wala pong ni isa man doon ang hindi na puspos ng presensya ng Diyos, ni isa man sa kanila. Hindi na sinabi ng Panginoon o ng salita o ni St. Luke kung may mataas ba ang pananampalataya, meron bang maliit ang pananampalataya, may great faith ba doon o may little faith ba doon. Hindi po. Basta sila'y nagkakatipon in one purpose, in one accord, they were all filled with the Holy Spirit. Tayo wala pa, mga kapatid, sa 120. Pero ilan na po ang nabaptize, ilan na po nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa atin, sa ating kalagitnaan. At napakalaki ng layunin o dahilan kung bakit nais ng Diyos na maranasan natin ang kapangyarihang ito. And even the Lord Jesus, bago siya umakyat ng langit, ay sinabi niya na magkatipon kayo sa isang lugar. Hintayin nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Now, why tongues? Ano ang kaugnayan? Bakit? Ano yung simbolo ng tongues? Bakit like flames, like a fire, pero itsurang dila ng apoy? Nakakita na ba kayo ng dila? Look at your tongue. Hiwalay ba yan? May biyak sa gitna? Wala. Wala naman. Bakit tongues? Ano ang kaugnayan naman itong tongues na to? Tongues of fire was an indication of what
their blank work was to be. Yung blank po rito ay yung the word principal. Principal work was to be. Why? Because they were God's spokesmen. Yun ang dahilan. Kaya di lang apoy, kasi meron silang pangunahing gampanin. Ang hindi maupo doon sa upper room for all the days of their lives. Hindi yun ang layunin ng Diyos, that after they receive the baptism, the power of the Holy Spirit coming from on high, ano ang ginawa nila? After, di ba? Sa Acts chapter 1 verse 8, and their power for speaking was God's Spirit. Now, in verse 2, tingnan po natin yung verse 2 in Acts chapter 2 again. Sabi po, suddenly a noise. Now, take note, a noise. Filled with the whole house where they were sitting. Nakarinig po sila, ingay na nagmumula sa langit. Now, may kaibahan po ito sa ingay na naririnig natin at pinagmumulan sa mundong ito. Itong ingay nito, I don't know kung ano yung talagang description ng Bible when it comes to a noise coming from heaven. Walang description, pero alam niyo po, itong mga nakaraang araw, mga kapatid, di ba, ilan yung nagsabay-sabay na nagdulot ng maraming pag-ulan. Andyan yung si Habagat, andyan si Domeng, andyan si Emong. Salamat na lang si Emong ay sinasabing Friday night po yata babagsak sa kalupaan. At least si Domeng hindi na umabot sa kalupaan, siguro nagbago ng isip, no? Kaya hindi na dumiretso sa Pilipinas. Pero si Emong ay nag-attempt, pero praise the Lord, until today nagpasikat naman ng araw ang Panginoong Diyos. Amen. So ano pero yung mga dating bagyo, narinig nyo na ba yung hugong ng hangin? Di ba, medyo nakakatakot. Humuhugong siya. Lalo na kung yung bahay mo ay hindi mo pinagkakatiwalaan na parang ilan na lang ang pako ng tinitira mo. At tapos ganun ang kalakas ang hugong ng hangin. Pero ganun pa man, sabi ko po, hindi dinescribe ng Bible kung anong klase yung hugong, yung ingay na nagmula sa langit. Ngayon, mga kapatid, ang mundo ngayon ay puno ng ingay at distractions. Ingay ng mga gadgets, social media, mga news, at ng mga bagay na sumasakop sa attention ng mga tao. Totoo ba ito? Napakaraming ingay. Salamat na lang sa pagkakataong ito, tulog ang katabi mo. Wala siyang ingay. Pero sa kabila po ng lahat ng mga ito, may isang bagay na mas mahalaga at hindi dapat na mawalan ng halaga, ang salitang evangelism. Now, evangelism matters. Ang evangelism po ay hindi lang isang event o isang programa o isang misyon. Ito ay tanging daan upang makilala ng lahat ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Lahat po ba tayo ay na-mission ng ibang tao? Sino po rito yung nakakilala sa Panginoon na hindi gumamit ng ibang tao? Taas ang kamay. Wala. So, ibig sabihin tayo ay bunga ng mga taong pinadala ng Diyos para yung ingay ng langit ay ating marinig. So ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang evangelism? At ito ay mas kailangan ngayon kaysa kailanman o kaysa dati. May evangelism po nung mga araw. And even sa Book of Acts, after they received the power of the Holy Spirit, they evangelized the world. Yung lahat ng maaabot nila, inabot po nila. So bakit? So sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, dinalakay po ni Apostol Pablo kung paano ang mga tao ay hindi makakakilala kay Kristo kung walang mangangaral o magtuturo sa kanila, which is correct.
Wala po sa atin dito mga kapatid na makapagyayabang sa sarili na nakilala ko si Kristo by my own. Lahat po tayo ay bunga ng mga taong pinadala ng Diyos para tayo ay bahagian ng kaligtasan o ng ingay ng langit. They evangelize us. I don't know kung ilang tao pa nga yung nag-evangelize sa atin para makakilala kay Kristo. Kung ilang beses kang pinadalhan ng Diyos na mangangaral at magtuturo sa iyo bago ka lubusan naging born again. Ilang tao? But until today, meron pa bang mga ipinadala ang Diyos para ikaw ay ma-born again? At ngayon, nakaupo ka dyan, nanonood kaya sa online, until today, hindi mo pa rin nakikilala ng personal ang Panginoon. Remember, ang pagkakilala sa Panginoon, ang pagtanggap sa Panginoon ay very, very personal. Amen. Meron pa ba? So dapat tayo ay nandoon na kabilang sa 120 disciples that after we receive the power of the Holy Spirit. Anyway, ang Diyos naman ang mag-i-encourage sa atin, mag-speak through us for the message coming from heaven. Hindi naman talaga tayo. Bagamat may parte tayo, pero ang Diyos ang pumupuspo sa atin, ituro natin ang Diyos na nagagawa natin ang evangelism at makita natin ang evangelism ay puso ng Panginoon to win souls. Okay. Ano po ang layunin natin ngayon? Kaya't muli nating talakayin ang katanungan upang malaman natin kung bakit mas mahalagang evangelism ngayon kaysa dati. Number 1, opportunities are limited. Hindi na po unlimited, no? Ang opportunity, ang pagkakataon ay limitado lamang, mga kapatid. Romans chapter 10 verse 14. But how can people call out to the Lord for help if they don't believe in Him? And how can they believe in the Lord if they have not heard about Him? And how can they hear about Him if no one tells them? Tama po talaga. Katulad na sabi ko kanina, wala po sa atin dito na nakapakinig dahil you are very special to the Lord, kaya humugong ang langit. Habang natutulog ka, bumuka ang iyong kesame at ang Diyos ay nagsalita at sinabi sa iyo, tanggapin mo si Kristo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Wala. Diba? So, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Paano silang maniniwala sa Panginoon? Paano sila makakarinig kung walang tagapangaral, kung tagapagturo? Paano silang mananalig kung walang nasasabing dapat manalig ang tao kay Kristo? Now, ang evangelism ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magbahagi ng mensahe ni Kristo. Ang bawat araw ay may limitasyon. Totoo po yun. Hindi na pwedeng ipagpabukas, mga kapatid. Hindi na natin pwedeng ipagpabukas pa ang evangelism, pero may limitasyon. Halimbawa, paano tayo nalilimitahan? Pag may bagyo. Pero yung iba, nakakapamasyal pa. Kaya ang hirap isipin kung may limitasyon nga ba, pero totoong may limitasyon. Ang ibig sabihin, yung pangangaral, yung pagliligtas ng Diyos ay may limitasyon. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, hindi pa nagaganap ang pagparito ng Panginoon hanggat hindi pa nakukumpleto ang bilang ng mga hentil. I don't know kung ano yung mga hentil na ito. Siguro ito yung bilang ng mga maliligtas. Saan ka kabilang ngayon? Sa maliligtas pa lang o kasama ka na para mag-evangelize? Ha? So, ang mga tao ay may mga pagkakataon na baka hindi na muling maganap. Kaya hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataon kung meron din lang na magbahagi ng ebanghelyo. So tayo po, alam niyo kung bakit si Jesus Christ almost 3 years lang? Yung pagpapakita na may limitasyon lang yung kanyang pagtigil dito sa lupa. So tayo rin po sa pag-evangelize ay merong limitasyon. So isang illustration, parang isang tren na dumaan sa isang istasyon.
Pag ito ay umalis, hindi mo na ito mahahabol. Sino po rito yung sumasakay madalas sa tren? Tapos naiwan ka, hinabol mo ba? Hindi, di ba? Sino dito yung naiwan ng eroplano? Nung lumipad na, tumalong ka doon sa pinakang tube. Tapos nagsara na yung langit, hinabol mo. Wala nang pagkakataon, di ba? Pero sabi ng mga pilosopo, maghihintay na lang ako, rebooking. Di ba? Hindi mo na mababalikan ng tren na iyon. Ang evangelism ay gayon din. Kung hindi natin sinabi ang mensahe ni Kristo sa isang tao, sa tamang panahon, take note, tamang panahon, baka hindi na o wala na ang pagkakataon. Naalala ko po, may isang istorya, true to life po ito. Yung tao, yung born again, ang dami niyang pagkakataon na sinayang. Yung tao, nakakilala niya at kaibigan, ay hindi niya nagawang masyiran. And all of the sudden, yung taong dapat ay na-born again, na-convert sa ibang pananampalataya. Minsan, nangyayari po yun. At sasabihin mo na lang na sayang. Sana born again na yung tao, sayang, bunga ng iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya lang wala na. She was converted to another religion. Imbes na kay Kristo napunta, imbes na merong buhay na walang hanggan, nasayang ang tamang panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos. So ang hamon, mga kapatid, ngayon linggo, baka may mga pagkakataon na hindi pa natin nakausap ang mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan. Maging ito'y matagal na o bago pa lang na nawala pa kay Kristo. Huwag po nating palampasin. I-share ang Ebanghelyo ngayon. Sinasabi natin, mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon, pero hindi mo naman naisasagawa ang sinasabi ng Panginoon. Marami po sa atin napakalawak ng network. Sa schools, sa mga trabaho, sa mga offices, come and go ang tao, at least kahit sa maiksing panahon ay maibahagi si Kristo. Sayang, mga mahal sa buhay na mahabang panahon mo ng pamilya, pero hanggang ngayon nananatiling unbeliever, sapagkat sinasayang mo ang pagkakataon at panahon. Nakakausap mo nga, pamilya kayo, nagkakausap-usap kayo, sarap ng pagkain, ganda ng lugar, pero yung ganda ng langit, yung ganda ng tagapagligtas, hindi mo man lang nabanggit sa Kanya. Sa napakalungkot na tanawin pagdating ng araw, mga daliri na darating ang panahon na ituturo ka at sisisihin, maging mga kaibigan mo at mahal sa buhay, at sasabihin nila, ang tagal nating magkasama, pero hindi mo man lang nagawang ibahagi si Kristo at sinabi mong may buhay na walang hanggan. Shame on us. So wag po natin palampasin. Yung mga BFF, kasipsipan dila, whatever na tawag doon, wag mong sayangin at palampasin. Share the evangel, the gospel of God. Number 2, the world's message is different. Romans chapter 10, verse 15, how wonderful it is to see someone coming to tell good news. Nakikita niyo po ba ang ganda ng ating mga paa kung dala-dala natin, mga kapatid, ang mabuting balita? Nakikita niyo ba, mga kapatid, ang ganda ng mga paa kapag pumapasok sa iglesyang ito kung ang mga anak ng Diyos ay may daladalang Biblia? Look at your feet. Ang sabi ng Biblia, napakagandang tingnan ng mga paa na may bitbit na mabuting balita. Good news. Every time na bitbit po natin ang ating mga Biblia, this is the good news. At napakagandang tingnan ng mga paang may dala niyan. Now, kung i-imagine po natin kapag tayo nagpupunta sa evangelism area natin, kung nakikita ng mga taong ito na ang ganda ng mga paa natin na may dala at bitbit na mabuting balita, masisiyahan sana sila.
Pero ay iba ang dala natin no? Nilagang itlog at pandesal. Part naman yan. Ayaw lang ng ating mahal na pastor na tayo'y magutom. So ang pagkakaibang turo ng mundo. Again, ang mundo natin ngayon ay maraming mensahe at katuruan. Pero lahat ay naglalayong magbigay ng kasiyahan sa mga tao, kaligayahan at kasagutan sa buhay. Pero ang katotohanan, walang anumang mensahe ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan maliban sa mensahe ni Kristo. Nabasa niyo po ba yung isang genius? I don't know kung si Einstein po yata ito na nagsabi, I don't know correct me if I'm wrong, kung nabasa nyo na ito, isa siyang genius, pero nagsabi na nabasa ko na ang napakaraming libro sa mundo, pero nang mabasa ko ang Biblia, kakaiba ito. Sa atin po bang pagbabasa ng mga libro sa sanlibutan, love story, science books, engineering books, medicine books, whatever the kind of books na binabasa nyo mga kapatid, compare to the Bible na yung lahat ng mga librong ito ay nandoon sa Biblia, nakita nyo ba ang kaibahan? History. The word history. His story. Ang history po natin ay tumuturo sa Diyos. Yung history ng mundo ay tumuturo kay Kristo. Nakita ba natin ang kaibahan? Lahat ng mga binabasang libro sa mundong ito nagtuturo para sagutin ang mga pangailangan ng tao. Pero walang isa man sa kanila ang makapagtuturo ng buhay na walang hanggan, maliban sa mensahe ni Kristo. Ipinagdiriwang sa langit ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita dahil yun lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaligtasan. Parang isang tao na nawawala sa disyertong walang mapa. Sino po rito ang naligaw na? Hindi man sa disyerto. Naalala ko one time nung medyo bata pa ng konti yung aking bunso, nagpunta kami sa Divisoria. Divisoria lang po ito kasi hindi naman ako madala sa Divisoria. Nung pumasok kami doon sa isang malaking mall doon, 168, ako'y nahihilo po. Hindi ko naman alam kung bakit kami pumasok na dalawa doon. Ang problema, sa dami ng tao, ang problema sa dami ng mga daan, hindi ko na matagpuan kung saan kami lalabas. Yun ang problema. Natagalan kaming lumabas ng aking bunso. Sabi ko, saan ba ang daan? Kaya tinirace ko kung saan kami pumasok, kung ano yung dinaanan namin. Nung makita ko, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, eto na anak, makakalabas na tayo dahil ito yung dinaanan natin. Paglabas namin, sabi ko, praise the Lord. Etong paglilinis ni Mayor Isko, hindi pa kami nakakapunta uli. Punta tayo. Kung gaano ngayon kalinis ang Divisoria. May nanggaling na ba ng Divisoria dito? Nung si Mayor Isko na ang mayor? Wala pa? Wala pa pala. Divisoria lang. Kung saan na kayo nakakarating, Divisoria lang, di nyo pa nararating. Huwag ganyan. Unahin natin ang Divisoria. Ayun. So, ganyan po, no? Pero pag nakita niya ang isang taong may mapa, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kagalakan. Totoo po ito. No? Kasi nga, simple lang yung aking illustration. Pero nung makita ko yung labasan, talagang kuminang ang aking mga mata. Sabi ko, wow, natagpuan din namin yung labasan sa haba ng aming pag-iikot-ikot. Ngayon, ang problema ito. Saan ang sakayan pauwi ng pabalik ng Cubao? May problema na sa loob, pagsakay, saan naman ang sakayan?
hinanap pa rin ho namin yon. At ang pinakang mapa namin ay yung magtanong-tanong para matagpuan kung saan ang sakayan. So ang pagdadala ng ebanghelyo ay parang pagbibigay ng mapa sa isang taong naligaw sa buhay. So ang mensahe ni Kristo ay magdadala ng tunay na direksyon sa buhay ng isang tao. So ang hamon, mga kapatids, sa araw-araw na paghahanap natin sa mundo o ng mga tao sa mundo, ilahad natin ang mensahe ng ebanghelyo na nagbibigay ng tunay na sagot sa mga hinahanap ng tao. Hindi ang kasikatan, hindi ang karangyaan ang magbibigay ng kahulugan, kundi si Kristo lamang. Wala na pong iba. Ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan ay nakay Kristo lamang. Hindi ka magiging maligaya sa buhay na ito kahit makamit mo ang yaman ng mundo. Naalala ko, isang napakagandang prinsesa, nabasa ko po ito. Yung kanyang story, in-interview siya. Sa itsura niya, masasabi mong, she's almost perfect. Maganda ang itsura. Galing sa isang royal family. Nakapagtapos ng pag-aaral, nakakuha ng mataas na recognition. Mayaman. Sa madaling salita, wala na po siyang pangangailangan pa. Pero ang huling tanong ay nagpalumo sa kanya o nagpalungkot sa kanya. Alam niyo ang tanong sa kanya, sa babaeng ito, na masasabi mong she was almost perfect. Ang sabi sa kanya, maligaya ka ba ngayon? Alam niyo, yumuko siya at sumagot ang tanong. Sinagot niya ang tanong, ang sabi niya, hindi ko masabi kung ako ay masaya ngayon. Sa mga nagtapos ng pag-aaral, masaya ka ba ngayon? Yes. Lalo na kung na-meet mo na si Christ. Pero kulang kung palalampasin mo ang gawaing ebanghelismo. Sa mga hindi pa nagtatapos, anong goal mo? Yung makapagtapos na makapagpapasaya sa iyo at sa iyong pamilya? Maiahon mo ang pamilya mo sa kahirapan pag ako'y nakapagtapos? Hindi ho yan ang sagot. Si Kristo lamang. Hindi ang mga bagay na yan, kasikatan at karangyaan ang magbibigay ng kahulugan, kundi si Kristo lamang. Sabihin nga po natin, si Kristo lamang. Hindi si Krista, ha? Si Kristo. Andito ba si Krista? Oh, ano pala si Krista? Pag si Krista ang nagbigay lang ng kaligayahan, naliligaw ka. Dapat si Kristo. Oh, hindi Hindi ka maligaya kung si Krista lang kasama mo. Dapat isama mo si Kristo. Maganda yun. Si Kristo kasama mo, si Krista katabi mo. Di ba? Okay, last. The need for a response. Romans chapter 10 verse 14. Back to verse 14. And how can they hear about Him if no one tells them? And how can they hear about Him if no one tells them? Walang taong maliligtas nang hindi naririnig ang mensahe ng kaligtasan. Ilan po sa atin dito ang naligtas dahil nakita mo yung tao na maganda, mabait, yung isang tao. Generous ang isang tao. At naging way para ikaw ay maligtas. Ilan sa atin ang naligtas? Pag yun ang naging basehan o batayan ng ating kaligtasan, namamali tayo. Dahil maliwanag sa salita ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo,
How can they hear about Him if no one tells them? Ano yung dapat marinig ng mga tao? Ano yung dapat mabalitaan ng mga tao? Tungkol kay Kristo. Walang taong maliligtas nang hindi naririnig ang mensahe ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang naririnig, ito ay nangangailangan ng pagtugon. So ang tao dapat palang tumugon. Ang bawat kaluluwa ay kailangang marinig ang tinig ng Diyos at magdesisyon kung tatanggapin nila ang kanyang alok ng kaligtasan. So napakalaki po. Ituro natin uli, kung tayo man ay nag-evangelize na o may evangelize pa lang, ituro natin muli ang Diyos. Na yung tinig ng Diyos, ang dapat nilang marinig, hindi ang tinig ng sinuman, kundi ang tinig ng Panginoon, ang tinig ng tagapagligtas. Sapagkat kung magkaganon, para sa akin, madali sila makapagdedesisyon at madaling tanggapin si Kristo kapag sila'y inalok ng kaligtasan. Bakit nga ba sa ating pag-evangelize may mga taong tumatanggi? Dala mo naman ang mabuting balita. Dito, hindi nagsasabi si Pablo ng negative side, kundi nagsasabi, mananampalataya sila when they hear the voice of the Lord. Kasi iba po talaga ang tinig ng Diyos. But, sa aking palagay, kung pangahawakan po natin mga kapatid, the reason why, kung bakit tayo pinuspos ng Espiritu ng Diyos, so that na ang boses natin ay maging boses, o ang boses ng Diyos ay maging boses po natin, kapag tayo po ay nag-evangelize at inalok natin ang kaligtasan sa tao, they will respond, they will receive Christ. Kaya sa pagbabahagi natin, siguro iwasan natin ang maraming kwento sa buhay na walang kwenta. Huwag nating dagdagan ang salita ng Diyos, purely the Word of God, because that is the very pure Word of the Lord na dapat marinig ng tao para sila'y makapag-response sa pagkaligtasang inaalok ng Panginoon. So illustration po natin, isipin mo na lang na may emergency sa isang bahay at ang tao sa loob ay hindi makalabas. Ilan po sa atin dito ang nakulong na sa bahay hindi makalabas? Yung susi, nakasaksak doon sa pintuan, ikaw ay nasa loob. Ilan na po nakapag-iwan ng susi at nakulong ka sa loob ng bahay? Wala pa. Subukan nyo, hindi kayo makakalabas. Subukan nyo. Ngunit, may cellphone ka, may telepono ka, at hindi mo namang ginamit. Pilit mo at gusto mo lang lumabas, pero may cellphone ka pala, hindi mo ginagamit. Kung walang tumawag para magbigay ng solusyon, paano siya makakaligtas? Paano ka makakalabas? So ang evangelism po ay ang telepono, ang cellphone, at ang mensahe ni Kristo ay ang tawag na magdadala ng kaligtasan. Okay, cellphone at telepono, inalaw ng Diyos yan para maging isang magandang simbolo para sa ating mga mananampalataya. Ano yung talata na tumawag ka sa akin? Call unto me and I will answer thee. Hotline ng Diyos. Pero again, ang tao hindi pwede makakatawag sa Panginoon kung walang magtuturo ng kaligtasan. So ang hamon natin muli, huwag nating hayaang hindi marinig ng ibang taong ebanghelyo. Again, kung may mga mahal pa tayo sa buhay, okay lang yung ibang tao. Unahin natin ang ating mga mahal sa buhay. Alam nyo, huwag tayong magsawa. Huwag natin, lalo na yung mga tao sa loob ng bahay, huwag nating pagsawaan at kainisan kung gaano sila katigas ang ulo. Ipanalangin natin, Lord, hayaan mong ang boses mo ang marinig nila kapag ako'y magsishare. Mahal mo sa buhay, huwag mong hayaan, 'na, na siya ay mahiwalay sa iyo.
Baka sa una, hindi pa nila maintindihan. Totoo naman eh. Tingnan natin. Kumakain yan, natutulog yan, humihinga yan, pero sa mata ng Diyos, patay yan. They are dead. And only the voice of God can raise them up. Diba? It is biblically sound. Lahat ng boses, kahit yung mga bubuhay ng Panginoon, kapag narinig nila ang tinig ng Diyos, sila ay babangon mula sa pagkahimbing. At gayon din ang mga mahal natin sa buhay, na tayo, ang malungkot, tayo ay laging laman ng simbahan, pero yung mahal natin sa buhay, andon mga kapatid. Nakagapos. Gapos ng gawa ng kaaway. Nilagyan ng spiritual na bulak para hindi marinig ang tinig ng Panginoon. At tayo'y masaya na nagpupuri dito, sumasayaw sa Panginoon, pero yung mga tao na nasa loob ng ating tahanan, ayaw natin bahagian. Kaya siguro, hindi tayo epektibo sa labas. Kasi the very first command of the Lord is your Jerusalem. Pwede bang sabihin, Lord, give me the souls of my loved ones or else I die. Dalawang tao pala ang nagsabi niyan. Ibigay mo ang mga kaluluwang ito sa akin o mabuti pang ako'y mamatay na lang. Can you do that for your own loved ones? Sa haba ng panahon na ikaw ay napaparito, yung mahal mo sa buhay, hindi mo pa rin makasama. Kakalungkot, di ba? Masaya tayo, pero yung mga mahal natin, yung Jerusalem natin, ginangat-ngat ng demonyo. Okay lang, lumabas ka, magpuri ka, pero wag ang iyong pamilya, wag mo na silang isama sa pupuntahan mo. Parang Egypt, parang Israel, pupunta lang ng lalabas, di ba? Iwan nyo sila. Okay lang kayo lumabas, mga leaders. Pero yung mahal mo sa buhay, dito lang sila. Tama po ba yung oras natin? Okay. So tungkulin po natin ito bilang mga mananampalataya. Sino po dito ang mananampalataya? Say Amen. So ang pagdala ng mensahe ng kaligtasan ay isang responsibilidad na hindi natin pwedeng iwasan. Mga kapatid, believe me or not, pag mananampalataya ka, hindi ho natin ito pwedeng iwasan. Huwag na ho tayong maghintay ng tamang panahon. Kapatid, ang buhay ng tao, okay lang tayo eh. Kung sure ka sa sarili mo, kung ano man ang mangyari sa'yo, you don't care. Kasi alam mo, you are a believer. Bagamat minsan hindi mawawala yung takot sa'yo, normally, totoo yan. Pero when it comes to death, pupunta ka naman kay Kristo eh. Pero yung buhay na wala pa kay Kristo, hindi natin hawak yan sa salitang pag may tamang panahon na. Tandaan natin si Paul ang nagsabi, whether season or out of season. I-share natin ang gospel. Pilitin nating isingit sa usapan. Pag binabaluktot o inililiko ng usapan, ipilit nating ibalik. At kung tayo ayawan, wala na tayong magagawa. But not to your family, but not to your BFF. Okay lang doon sometimes sa mga strangers, sa mga very first time mong na-meet, walang problema. Pero kung may pagkakataon ka, gawin po natin ang responsibility nito. Responsibility na hindi nagmula sa utos ng mga pastor, kundi responsibility na nagmula sa utos ng ating kapitan, ang ating Panginoon. So ang hamon po mga kapatid,
gampanan natin yung ating responsibility. Hindi sa utos ng sino man, kundi sa utos ng iisang Diyos, ang ating tagapagligtas. So, sa conclusion po natin, sa panahon ng lahat ng distraction at kalituhan ng mundo, nananatili ang isang napakahalagang mission, ang evangelism. Parang iugnay natin na ang langit at ang lupa at ang buhay ng tao ay lilipas. Pero ang evangelism, habang tayo narito, ay mananatili. Ang evangelism ay hindi isang side project. Ito ay layunin ng buhay ng bawat mananampalataya. Kung magtatanong ka, ano ang iyong layunin bilang isang Kristiyano? No other than but to win soul. No other than but to evangelize. Wala ka ng ibang layunin. Naalala ko yung isang sabi, para kanino ka bumabangon? Sana nagtanong ka muna kung may tulog na ako. Wala pa palang tulog yung tinatawag kanino ka bumabangon. So ano po ang layunin natin? Ano ang dapat hinihinga po natin? Mga kapatid, walang iba, kundi ang isang layunin ng evangelism. So wag natin kalimutang maging bukas sa pagtugon sa mga tao. Kung may magtanong tungkol kay Jesus, huwag magatubiling ibahagi ang salita ng Diyos at kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. Mensahe ni Kristo at ang bagong ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kaya pagbutihin po natin ang klase ng ating pamumuhay. Kasi sa pagbabahagi ng mensahe ni Kristo, kasama ang isang buhay na patotoo sa pamamagitan na nagdadala ng Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin. Lord,